tayo po ay makipag-ugnayan sapagkat ito po, importante po ito, kalusugan po ang nakataya, buhay po ang nakataya dito. Kung hindi po natin malalaman ang mga karagdagang impormasyon na maaari ipagkalob sa atin ng DOH at syempre mga pag-iingat na dapat natin gawin sa ating sariling tahanan. Alas 6:48 na po, nasa linya po natin Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health. Asek Domingo, magandang umaga po, Asek. Magandang umaga, Melo. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Opo, ito po bang itong bilang na ito, 67,874 sa unang 5 buwan ng taon, na bago na po ito? May nadagdag na po ba dito, Asek? Yes, yan po yung as of May 25, no? 67,874. Ating kinukumpleto lang yung tala hanggang sa pinaka-latest na week. Meron kasi usually 1 week delay para sa ating reporting. Pero nakamonitor ako kanina, Melo. Natutuwa ako sa Muntinlupa. Yun talaga yung solusyon dyan eh. Opo. Kung ayaw nating tumaas yung bilang pa, kasi andyan talaga yung lamok eh. And isa nga sa aming mga inaaral, at yun yung impormasyon na aming ilalabas pagka natapos na namin sinusulat namin, iniuugnay na namin sa climate change, no? Yung pagbago kasi ng panahon, dahil mas ang sabi ng mga siyentipiko sa environment, no, dahil mas kaaya-aya para sa mga lamok, kaya mas mabilis silang dumami, mas mabilis yung aktibidad. Kaya tuloy tayo, yan na, dumadami rin yung ating dengue. Pero kung gagawin yung mga tulad ng ginagawa ng Muntinlupa, na naglilinis at may community drive, pwede nating pigilan yung pagtaas na yan. Opo, yung pala ang unang dapat gawin, talaga maglinis. Hindi yung Yes. hindi po yung basta lang meron kang mosquito zapper, ilagay mo diyan at paandarin mo at patayin mo ang lamok. Hindi pala ganoon, kailangan pala patsugpuin mula doon sa pinagkukutaan o pinagtataguan ng mga lamok. Ano po, Asek? Ay, tama yun, Melo. Kasi kung yung mosquito zapper lang, nakakatuwa, no? Yung parang tennis racket yan. Meron nilang ganyan sa bahay eh. Oo. Parang, ikaw lamok ka, hahampasin mo. Problema, hindi naman nag-iisa yung lamok na yon. Yung isang sugo na yon na nangangagat sa'yo, galing yun sa isang pugad na mas Oo. marami pang kitikit na nag-aantay. Kailangan talaga yung kalinisan, alisin yung tubig na naiipon. At dapat malaman ng mga tao na ang dengue po ay nakamamatay, Asek. Ilan na po ang nasawi dahil po sa dengue sa inyong datos? Yes, yung sa datos natin sa May 25 sa Kasamaang Palad nationwide, 189 na po yung namatay. At totoo yan, Melo, i-highlight ko, no, na talagang itong dengue kasi, maaaring sa simula, ay yung iba nga, narinig ko nga, tama yung monitoring na sinabi sa QC, no, na maraming walang simptomas. Pero ultimately, kapag hindi yan naagapan, buti nga nakikita ng QC, siguro meron na siyang simptomas nung nakita nila. Opo. Pero pag hindi yan naagapan, napupunta yan sa pagdurugo, dinudugo yung tao sa loob, no? Parang isipin nyo na, kaya nga ang hinahanap namin sa dengue, sabihin ko na rin, no, ano ba yung mga senyales na medyo delikado yung ating dengue. Kapag meron tayong nakitang pagdurugo na sa ating tawag ito sa gums, no, sa ngipin, Opo. nagdurugo, meron tayong pag ang ating dumi, sintabi sa mga kumakain. Kung hindi naman kayo kumain ng tsokolate o dinuguan o kahit anong madilim, tapos nakita nyo yung lumabas dun sa baba ay medyo madilim, yan po ay warning na po yan, no, na medyo delikado tayo. At maaaring hindi dengue, pero pag may nakita kang gayo, magpatingin mo sa doktor. Opo, opo. Pero doktor, yung sinasabi nga na walang hindi nagpapakita ng sintomas, siguro ang ibig sabihin dito ay walang visible signs o sa katawan. Ano po ang nararamdaman naman ng tao na posibleng mayroong ganyan, na may dengue, kahit wala po mga pantal-pantal o rashes, doktor? That's correct, Melo, no? Yung karamihan ng mga kaso ng dengue ay tinatawag namin sa medisina asymptomatic. Ibig Opo. sabihin, wala kang nakikitang mga senyales. Pero meron yung minsan nararamdaman. Pag sinabing signs, yung mga tipong iba pang mga bagay na nararamdaman, kunyari, of course, ang lagnat, no? Ang pinaka-karakteristik yan, yung mataas na lagnat. Pag ang lagnat, gumamit tayo ng thermometer o yung ating temperature gun na haltang edad ko, na thermometer pa ngayon. 40 degrees, pag 40 degrees pataas sentigrado ang temperature, medyo ingat-ingat na tayo dyan, no? May kasabayan na usually ng mga sakit ng ulo, na sobrang sakit, tapos pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagsusuka at yung mga pantal nga na sinasabi. Ito pa, Melo, no? Usually, ako nagka-dengue rin ako nung bata ako. Ang hindi ko makalimutan, yung parang masakit sa likod ng mata. Kakaiba yung pakiramdam niya eh.
Kasi sakit siya ng ulo, pero parang ngayon mo lang mararamdaman, sabi ko sa nanay ko na, Nay, parang masakit yung likod ng mata ko. Paano natin malalaman yun, di ba, nasa loob? So, it's one of the signs also. And yung ating kulani, pag namamaga yung ating mga kulani. Kaya lang, pag bata po ang tinamaan nun, hindi naman masyadong nagsasalita ang bata. Delikado po yun. Yes, tama yan, Melo, no? At sa panahon na ito na sumasabay pa yung mga trangkaso, Opo. yung mga ibang sakit, no? Napaka-importante talaga. Kaya mga nanay, mga tati nag-aalaga ng mga chikiting natin, huwag po mag-alala. Yan po ang dahilan kung bakit mahalaga na magpakonsulta ng maaga. Opo. Yan yung aming second S sa Dengue 4S. Yung first S, pinag-usapan na natin, no? Alisin lahat ng naiipon na tubig. Ikalawa, para huwag rin mabahala, kumonsulta sa pinakamalapit na health center kasi sila po yung makakatulong at sila yung mga nag-aaral na ito ba ay dengue, ito ba ay trangkaso, ito ba ay ibang bagay. Opo. Huwag yung magsi-self-medicate lang kayo. Naku, lagnat lang ito. Maya-maya, wala na ito. Ganun po, Asek? Naku, Nangyayari? wag ganun kasi ito rin pala, no, ang dengue kasi pag yan ay nahuli ng maaga, maaagapan natin, no, pwede siyang ma-ospital. Kaya nga tawag namin sa ospital may mga dengue fast lane. Para sa mga nasa ER, wag po kayong magtatampo kung may makita kayong bata na parang ang bilis na ma-admit nito, kakarating lang kasi pag nakita ng doktor na medyo delikado at agaw buhay ito kasi maaaring duguin na, uunahin talaga yan. Yun ho ang konsepto ng triage. Opo. At wala pang gamot dito sa dengue, kundi paano bang ginagawa dyan para mapagaling po, doktor? Yes, wala siyang tinatawag na definitive treatment. Ibig sabihin yun talagang makakatuldok doon sa mismong virus, no? Pero ang gamot sa kanya ay para sa kanyang mga simptomas. Ang ating mga eksperto, mga doktor sa loob ng ospital, alam nila yung tamang timpla. Karaniwan yan na siniswero. Bakit po yung swero? Kasi parang yung tubig na dediretso sa ating ugat. Kasi ang problema nga pag dinugo, yung ating blood pressure maaaring bumaba, maaaring bumagsak at yun ang ikamatay natin, no? Tawag namin doon na shock. So yung sa ating mga eksperto, pero wag mong basta-basta sasabihin na baka pumunta sa ER. Doc, sabi ng DOH, iswero mo ako. Kasi hindi naman basta-basta yun, may timpla yan. Pag sobra rin ng swero, malulunod naman yung baga ng tao. So magtiwala tayo sa ating mga doktor sa ospital, titimplahin po nila yan. Opo. Doktor, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Yes. Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health.